Igan, pati mga evacuation center hindi nakaligtas sa mga pagbaha dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa ilang lugar, nabulok na ang ilang tanim dahil sa pagkakalubog sa tubig. Saksi, si Marisol Abduraman. Namimingwit ng isda malapit sa eskwelahan kanina ang grade 6 student na si James Malyari. Ganito muna niya iginugugol ang oras sa ilang araw ng walang pasok. Bunsod ng pagbaha sa mga paaralan sa Kalumpit, Bulacan. Nagmamodel na lang po. Baby tilapia pa yan ah. Makakain na ba yan? Opo. So pag ganyang kaliit, anong pwedeng luto dyan? Prito po. Nitong Biyernes pa raw ganito ang baha dito sa Barangay San Miguel sa Kalumpit dahil sa walang tigil na pag-uulan na sinabayan pa ng high tide. Ang masaklap, mabagal raw ang paghupa ng baha rito. Lampas tao ang taas ng tubig sa ilang lugar kaya lumikas ang mga residente. Ang kaso, baha pati sa evacuation centers. Gumagamit kami ng bangka pagka papasok doon kasi nasa second floor naman. Pag abutin, saan nililikas ang mga... Hanggang third floor po, meron kami. Sa Hagonoy, nakobota ang ilang residente maging sa loob ng kanilang bahay dahil sa pagpasok ng baha. Ay, dito pa hindi natin tulog ngayon? Diyan po kami natutulog. Bakit po? Nakataas naman po. Gumisan nga po, hanggang dito pa yan. Pag po talagang malaki ang baha. Dala ng ilang araw ng pag-ulan ang baha sa ilang bahagi ng Bataan, kung saan merong mga nagsiswimming na parang nasa outing. Sa di kalayuan, nakabangka ang ilang residente para lang makatawid. Sa taas ng tubig, napabalik ang funeral service na ito na maghahatid dapat ng ibuburo na labi sa isang bahay. Nakalubog na yung gulong namin doon sa may banda ron eh. Hindi na po kayang pumasok. Sa Barangay San Roque, Arbol sa Lubao, Pampanga, bumaha sa kalsada at nagdulot ng traffic ang tubig na naipon mula sa mga palayan. Sa Mangaldan, Pangasinan, nabulok na ang ilang tanim kaya labis ang panghihinayang ng mga magsasaka. Yung puso ng palay, paglalabas yan, iitim po siya. Kasi ang tubig dito, baka mahigit isang linggo pa huhupa ito. 8 barangay din ang nakararanas ng pagbaha sa bayan ng Kalasyaw. Napaaga rin ang pag-ani kahit maliliit pa ang ilang bangus sa Pangasinan. Pangamba ng mga bangus grower, baka umapaw ang mga palaisdaan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Posible rin makaapekto sa mga alagang bangus kung dedire-diretso sa mga palaisdaan ang maruming tubig mula sa mga bundok. Sa Olongapo City, sinagip mula sa dagat ang 2 kasama sa mga dumayo pa mula Pampanga para mag-team building. Dinala sa ospital ang isa, habang patay na nang matagpuan sa kabilang resort ang isa pa. Sa Puerto Princesa City sa Palawan, stranded ang ilang estudyante kanina sa Princess Auduhan National High School matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi umano agad nabuksan ang mga flood control kaya umapaw ang irigasyon. Nakauwi rin naman kinalaunan ang mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Dahil pa rin sa masamang panahon, walang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Zambales Province. Pati na rin sa mga pribadong opisina at ahensya ng gobyerno sa lalawigan, maliban sa mga may kinalaman sa basic services at disaster response. Kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan bukas sa Bugalyon at Infanta sa Pangasinan, maging sa Angeles, Pampanga. Preschool hanggang high school naman ang walang pasok bukas sa Dagupan City. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Bulacan Province. Ganon din sa Masantol, Pampanga. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana, pero may kasunod agad yan na panibagong sama ng panahon. Patuloy na ang paglayo sa bansa ng dating Bagyong Hana na tinatawag natin ngayon sa kanyang international name na Haikui. Matapos maglandfall sa bahagi ng Taiwan kahapon, tinutumbok naman ito ngayon ang southern part ng China. Yung bagong sama ng panahon o low pressure area naman, nabuo po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huling nakita sa layong 870 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon po sa pag-asa,
pag-asa, mataas ang tsansa nitong lumakas at maging isang bagyo. At kung matuluyan, tatawagin natin itong Bagyong Ineng. Sa ngayon, pahilaga o paakyat naman ang galaw nito, kaya naman malabo po na ito ay lumapit o maglandfall dito sa ating bansa. Titingnan naman natin kung hahatakin din ito yung hanging habagat sa mga susunod na araw. Depende kung lumakas pa ito. Posibleng hindi naman yan magtagal dito sa ating boundary pero patuloy po nating imomonitor. Sa ngayon, trough ng dating Bagyong Hana, ganun din yung trough ng low pressure area sa loob ng PAR ang makakaapekto dito sa ating bansa. Kasabay pa rin ng epekto nitong hanging habagat o yung southwest monsoon. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon pa rin ang uulanin bukas. May heavy to intense rains sa northern at central Luzon, ganun din dito sa Calabarzon, Mindoro provinces at ilang bahagi ng Bicol region. Sa Visayas naman, umaga pa lang may mga pag-ulan na lalong-lalo na dito po yan sa bahagi ng Panay Island. At pagsapit naman ng hapon, uulanin na rin ang ilang bahagi po ng Negros provinces, ganun din ang eastern at pati na rin ang central Visayas. Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, mataas po ang tsansa ng ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon. Inaasahan yan dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ganun din sa Caraga. Yung mga nakikita po natin dito sa rainfall map na nagkukulay red at kulay orange, ayan po makikita ninyo dito. Yan po ibig sabihin nito ay heavy to intense rains o mga matitinding buhos ng ulan. Kaya doble ingat po at maging alerto sa posibilidad na mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Samantala sa Metro Manila naman, gaya po kanina, posibleng ulanin din tayo bukas. Maaaring pabugso-bugso ulit ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Posibleng maglabas ulit ng rainfall advisories ang Pag-asa, kaya palagi na pong mag-monitor at syempre magdala po ng payong. At eto, magiging maalon at delikado naman pumalaot sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang baybayin dito sa Visayas. Dahil sa gale warning ng Pag-asa, hindi po muna pinapaglayag ang maliliit na sasakyang pandagat habang pinapag-ingat naman ang larger sea vessels. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Sa pagsisimula ng pagpapatupad ng price cap sa bigas bukas, nangangamba ang mga retailer na malugi. Kaya pinag-iisipan ng ilan na hindi muna magbenta. Ang gobyerno naman may ibibigay na tulong sa mga apektadong retailer. Saksi, si Maki Pulido. Tuloy na bukas ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Hanggang 41 pesos ang kada kilo ng regular at 45 pesos kung well-milled. Makatutulong na rin daw para sa ilang mamimili. Kung mayroon ng 41, hindi makakabili na naman ng medyo marami-rami. Kasi importante talaga ang bigas Suportado naman daw ng Grains Retailer Confederation of the Philippines ang programa ng gobyerno. Pero yung apprehensions na malaki yung malulugi sa kanila dahil na mayroon na silang existing stocks na medyo may kataasan yung pagbili nila ng tax na yon. Humingi ng konting palugit yung mga retailers, humingi ng konting panahon na maibenta nila yung existing stocks. Sabi pa ng ilang retailer, kung gusto ng gobyerno na magbenta sila ng 41 pesos na regular milled, dapat may mapagkunan sila ng supply na 1,950 pesos kada kaban na may 50 kilos. Kaso, ang benta ng supplier ngayon, 2,250 pesos. Posible naman po yung kami makukuha murang bigas. Kaya pinag-iisipan ng ilang rice retailer na wag munang magbenta ng bigas. Sa Commonwealth Market, wala nang ibinibentang regular at well-milled rice, puro premium grade local rice na 55 to 57 pesos per kilo. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, pansamantala lang ang price cap. Ayaw nga raw sana niyang panghimasukan ang malayang daloy ng merkado, pero lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Kung tutuusin, sabi ng Bantay Bigas, dapat nasa 36 pesos lang ang kada kilo ng bigas dahil mula pa ito sa ani noong March hanggang May, kung kailan 12 to 16 pesos lang ang kada kilo. Nakakalungkot daw ng mga rice retailer ang naiipit imbes na mga rice cartel na nagmamanipula ng presyo. Dapat talaga buwagin ng gobyerno yung rice cartel. Ayon sa Pangulo, tuloy ang panghuhuli ng mga smuggler at hoarder ng bigas. Sa ikalawang linggo ng Setyembre, inaasahang magiging maayos ang supply. Habang wala pa yan, may tulong daw na iaabot sa mga retailer na malulugi dahil sa price cap. Ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan
ng ating mga rice retailers. Kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer. Bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Inutusan na ni House Speaker Martin Romualdez ang House Committee on Appropriations na hanapin kung saan pwedeng kunin ang 2 bilyong pisong pondong tulong para sa rice retailers. Maliliit lang naman kaming negosyante. Naghahangad lang naman kaming merong hanap buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. May panibago na namang oil price hike. Bukas, ang ilang jeepney driver dumidiskarte na iba pang trabaho dahil sa hindi sumasapat na kita. Saksi live si Nico Wahe. Nico. Igan, kundi double job, bawas sa masarap na ulam muna ang ginagawang remedyo ng ilang PUV drivers para kahit paano ay makapag-adjust sa sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Pero hindi raw ibig sabihin yan ay okay sa kanila ang taas presyo. Truck sa umaga, jeep sa hapon ang minamaneho ngayon ni Narciso. Doble kayod dahil kung jeep lang ang aasahan, wala siyang may uuwi sa kanyang pamilya. Lalo't siyam na sunod-sunod na linggo nang may taas presyo sa produktong petrolyo. Hindi raw kasya ang 300 pisong kita sa jeep. Halos wala na po kinikita yung mga driver, napupunta na lang po sa krudo. Bukas, piso at 20 sentimos ang madadagdag na naman sa kada litro ng diesel. 50 sentimos naman sa gasolina, habang piso at 10 sentimos sa kerosene. Sa datos ng GMA Integrated News Research, 14.40 pesos na ang itinaas ng kada litro ng diesel mula noong Hulyo. 9 pesos and 65 centavos naman sa gasolina at 13.75 pesos sa kerosene. Nangihinayang tuloy si Narciso sa mga nawala niyang kita mula pa noong Hulyo. Marami po sana may bibili yung kahit yung mga gulay-gulay lang, okay na po Pangulam na po Si Jagger hindi na raw malaman kung paano pagkakasya ng 400 piso na kita para sa 2 anak na nag-aaral. Magdamag na yun. Wala kung hindi tayo maghanap buhay, kawawa naman yung anak ko, 3 na. Aral na yung 2. 3 beses lang nga daw siyang nakakabiyahe sa isang linggo dahil may karelyebong driver pa sa jeep. Baka naman daw pwedeng magtaas pasahe na. Dapat gawin na lang ng yan, kahit dagdagan ng 2 piso. Oo, pwede na siguro yan. Nakakabawi na yun. Nakakabawi na siguro. Ang motorcycle taxi rider na si Arnaldo, nag-adjust lang din daw sa ulam para di gaanong maramdaman ang nawalang kita. Parang dati kahit pa paano nakakawalan ng masarap, ngayon ano na lang, isda na lang nabibili. Ayon sa DOE, ang taas presyo ay dahil pa rin sa epekto ng pagbabawas ng oil supply ng Saudi Arabia. Tila wala rin daw aasahang rollback. Igan, ang Department of Budget and Management naman ay inaayos na raw ang pagpapalabas ng 3 billion pesos kung saan gagamitin yan para sa fuel subsidy program at makikinabang dyan ang 1.36 million na transport operators and drivers. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nasa Jakarta, Indonesia na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 43rd ASEAN Summit na tatagal hanggang sa Huwebes. At mula sa Indonesia, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan? Pia, handa na ang Jakarta, Indonesia para sa pagbubukas ng 43rd ASEAN Summit at narito na ang ilang mga lider, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Bago mag-alas 7 ngayong gabi, lumapag dito sa Jakarta, Indonesia si Pangulong Bongbong Marcos para sa ika-43 ASEAN Summit. Alas 10 ng umaga bukas ang opening ceremony. Bukod sa pakikipagpulong sa mga lider ng 10 bansang miyembro ng ASEAN ay may pulong din ng Pangulo sa ilang piling mga negosyante. Inaasahang ibibida ng Pangulong Pilipinas bilang isang investment destination. Sa ASEAN-China Summit naman sa Miyerkules, inaasahang matatalakay ang issue sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, isusulong niya ang interes ng Pilipinas sa pagbuo ng rules-based international order sa rehiyon. Bukod sa China, may mga nakatakda ring mga summit sa ibang dialogue partners tulad ng South Korea, Japan, Canada, Amerika, Australia at India. May mga bilateral meetings din na nakakasa sa lider ng bansang Vietnam at South Korea. Sa mga pulong na ito, tatalakay ng mga paksa tulad ng food security, climate change, paglaban sa human trafficking at pangangalaga sa kapakanan ng mga Pinoy abroad.
Pia, sa susunod na 3 araw ay hindi bababa sa 13 meeting o summit ang lalahukan ni Pangulong Bongbong Marcos. May nakakasarin na 2 bilateral o one-on-one meetings at maaring dumami pa ang mga ito. Ito raw ay paraan para maisulong ang interes ng bansa, lalo na sa paghihikayat sa mga pamumuhunan na inaasahang magpapalago sa ating ekonomiya. At live mula sa Indonesia para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Tinalakay sa Kamara ang hiling ng Transportation Department na mas malaking pondo para sa susunod na taon. Kabilang sa mga inungkat ang hindi pa rin nabuburang backlog sa mga plaka at lisensya. Saksi si Oscar Oida. Para tuluyang makaarangkada at huwag madiskaril ang pagdevelop ng bago at dati ng mga riles sa bansa. Higit sa doble ng budget noong nakaraang taon ang hinihingi ng Transportation Department para sa susunod na taon. Sa mga railway project daw mapupunta ang malaking bahagi ng budget, pero ang mga mag-aaproban niyan sa Kamara, inusisa muna paano ang ibang mga ginastusan ng kagawaran. Kabilang dyan ang backlog ng mga plaka ng sasakyan at driver's license. But sa plates, tuloy-tuloy po yan ang delivery ng plates sa amin and we do the production. Just have limited district offices and extension offices. So we're working with what the manpower that we have in order to be able to distribute these plates at the quickest possible time. Target daw nilang mabura ang backlog sa susunod na taon. By the first quarter of the year, we would have already removed the backlog as far as four-wheeled vehicles are concerned. Sa motorcycle po, it's 1 year, 7 months. Nagka-delay din sa pag-i-issue ng mga plastic driver's license dahil sa utos ng korte. Sa driver's license po, if the TRO is lifted, in 4 months' time, we would have already erased the backlog. Inungkat naman ng isang mamabatas mula Mindanao ang kaugnay sa pondo ng Lagindingan Airport. Are we that lowly in Mindanao that we will not be given the opportunity same as we're given to the other airports in the islands or in the country, Madam Chair? Are we still gonna be treated as second-class citizens? We should be able to fast-track. We do hope that to finalize these negotiations and go back to NEDA for the final approval. And we are hopeful that we can reach before the end of the year 60 days by which any party can match the. Kawawa naman kami, Madam Chair. Container ban kami? No, we have done this for other airports. Airport namin container ban, Madam Chair. No, Congressman Emano. Do you by design? It is under design by CAAP. Pangako na naman to for your budget, Madam Chair, for their budget to be deferred. That's unfair. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Nagbigay pugay ang comedy genius na si Michael V. sa yumaong veteranong broadcaster at kapuso nating si Mike Enriquez. Idinaan niya ito sa isang malikhaing pagguhit ng larawan ni Mike. Ayon kay Bitoy, naiwang nakatatak sa kanya ang pagiging makwela at lovable ng yumaong broadcaster. Nagbalik tanaw din si Bitoy sa kanyang mga impersonation kay Mike bilang si Michael Ricketts sa parody nilang 4 Oras at Estimador sa Bubblegum. Kahapon, inilibing si Sir Mike sa Loyola Memorial Park sa Marikina. All the while, akala ko napakaseryosong tao ni Sir Mike. And when I first met him sa network mismo, dito sa GMA, parang napaka-unreal eh. Kasi iba yung persona na nakikita mo sa TV, tapos iba yung parang matagal na kayo magkaibigan. Kaya napaka-warm nung nung pagtanggap niya sa amin. Pinatawan ng 12 days na airing suspension ng MTRCB ang noontime show na It's Showtime. Ang sagot ng ABS-CBN sa pagsaksi ni Nelson Canlas. Sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang noontime show na It's Showtime na tatagal ng 12 airing days. Bunso nito ng mga reklamo na natanggap ng MTRCB tungkol sa July 25 episode kung saan naging indecent o malaswa umano ang ikinilos ng mga host sa segment na Isip Bata. Ayon sa MTRCB, sinunod ang procedural process nang i-refer ang kaso sa Hearing and Adjudication Committee ng ahensya
na duminig sa kaso at nagpasumite sa mga respondent ng position paper. Sa inilabas nilang pahayag, sabi ng MTRCB, ngayong taon nakatanggap sila ng mga reklamo ukol sa It's Showtime na kanilang inaksyonan. Kamakailan daw ay na-issuehan na ang programa ng 2 warning. May 15 araw ang It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration sa suspension. Kung salungatin ng MTRCB ang motion for reconsideration ng noontime show, maaari pa silang umapila sa Office of the President. Sa isang pahayag, kinumpirma ng ABS-CBN na natanggap na nila ang ruling ng MTRCB. Magsusumiti raw sila ng motion for reconsideration. Naniniwala raw silang walang anumang nilabag na batas ang It's Showtime. Patuloy daw silang makikipag-ugnayan sa MTRCB upang makapagpatuloy ang kanilang programa sa paghatid ng libangan at saya sa mga manonood. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Panibagong karangalan ang nakuha ni Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa katatapos ng 2023 Eastop Berlin sa Germany. Bagi si Obiena ng gintong medalya matapos niyang maklear ang 5.92 meter mark sa kanyang third attempt. Silver ang nakuha ng pambato ng Norway habang bronze naman ang naiuwi ng atleta mula sa Amerika. Samantala, 4 na ginto ang nakuha ng Pilipinas sa Jiu-Jitsu Beach World Cup sa Pattaya, Thailand. Napatras ang kotseng yan dahil sa malalakas na hangin at pag-ulan sa Taiwan. Kahapon naglandfall doon ang Typhoon Haikui na dating bagyong Hana rito sa Pilipinas. Ilang sasakyan din ang natumbahan ng puno, 78 ang naitalang nasaktan at matinding iniwang pinsala sa mga istruktura. Sangkaterbang isda at naglalaki ang alimango ang nahuli ng mga Pinoy sa isang ilog. Ang masaganang huli na yan, saan kaya? Ating saksihan. Ayun na, grabe, ang dami. Ang daming isda mga idol. Tila kumukulo ang tubig sa ilog na ito dahil sa dami ng gumagalaw na isda. Sangkaterba sila sa isang gilid ng ilog, kaya easy ang paglambat. Ayan, napakarami hindi sila takot sa tao. Tuwing humuhupa ang baha, may fish-tastic surprise pang nakasiksik sa mga damo. Idol! Ay, kakarpa! Grabe! Masagana ang huli tuwing nangingisda si Ran Olivares at kanyang mga kasama. Pero hindi yan sa Pilipinas, kundi sa Taiwan. Kami ay bilang isang factory worker or OFW dito sa Taiwan, gusto lang na po namin makapag-ipon para makalibre ng ulam sa araw-araw ay ganito pong ginagawa namin. And wait, there's more! May hipon at alimango rin. Sinipit yung kawayan. Biyak talaga mga idol. Biyak yung kawayan. Biyak yung kawayan. Ipamimigay namin doon sa mga kasamahan namin sa dormitory, doon sa aming factory. Marami po kami doon, halos mga tag-100 katao. May mga ibang lahi, yung mga Indonesian at saka Vietnamese. Huli ka ngayon. Halos 9 na taon ng OFW si Ran. Dati siyang construction worker dito sa Pilipinas kung saan siya natutong mangisda kasama ang kanyang tatay. Kasi nung kami nangingisda ng tatay ko doon sa amin, kahit man isa o minsan 0 pa. So, nung dumating ako dito sa Taiwan, talagang takam na takam ako na gusto kong talagang ulamin itong mga isdang to. This is the most biggest crab! Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Nirelease na ang unang lineup ng K-pop artists na dadalo sa Asia Artist Awards dito sa Pilipinas. At ang K-pop idols na nakiindak sa Gento Challenge ng SB19. Ating saksiyan. Unforgettable night para sa P-pop kings na SB19 ang makapag-perform on stage kasama ang American singer-songwriter na si Jake. Special guest ang grupo sa What Fear Feels Like tour ni Jake sa Boston kung saan kinanta nila ang kanilang collab na Golden Hour. Honored daw sila sa opportunity na ito. And speaking of SB19, parami na ng parami ang K-pop stars na nakiki-Gento.
Pinakahuli na riyan ang main dancer ng Super Junior na si Eunhyo. Napareact pa nga rito ang SB19. Pati na ang Sparkle Star at Lapidus member na si Shanti, kasama ang co-member na si Yue. Nauna nang nakigento sina Jungwon ng ENHYPEN, Juyeon at Sunwoo ng The Boys, San ng ATEEZ at si Johan ng Wian. Inilabas na ang unang lineup ng artists para sa Asia Artists Awards sa Disyembre. Kasama riyan ang Korean girl groups na Le Sserafim, New Jeans at NMIX, pati ang boy groups na Zero Base One at Boy Next Door. First time gaganapin ang nasabing award show sa Pilipinas. Hot topic naman ngayon online ang umano'y paghihiwalay ni Joe Jonas at Mrs. na si Sophie Turner. Matapos ang 4 na taon, headed for divorce na raw ang dalawa. Ayon sa source ng TMZ, wala pang pahayag sina Joe at Sophie na may 2 anak. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.